Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Hello po kay Sir Joven, Edwin, Abigail, Evelyn, and Jonah. Maraming salamat po sa mga nakikita ko sa inyo sa comment section. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now, yung tatalakayin po natin ay continuation po ng Kristiyanong wais, making wise decisions daily. Araw-araw po tayo dapat gumagawa ng tamang desisyon. At yung wise decisions po ay malaki po ang ambag sa atin ng Book of Proverbs. Kaya po, dati binabasa ko yung Kawikaan, okay, Proverbs, parang wala masyadong impact sa akin. Pero pag in-apply po talaga natin ito sa ating mga buhay, seryosohin natin yung Proverbs, bibigyan ka talaga nito ng karunungan. Now, yung tatalakayin po natin ngayong umaga, ito po ay matatagpuan sa Proverbs chapter 13, verse 20. Sabi po rito, whoever walks with the wise becomes wise. Full of wisdom. Diba? Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung ang hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Napakaganda po nito kung talagang seseryosohin natin ito. Seseryosohin ng ating mga anak. Seseryosohin ng mga tao sa paligid natin. Ano talaga to Iga-guide ka talaga nito patungo sa tamang landas. Kaya po yung una nating katuruan, being with the wise will make you wise. Simple lang pero solid. Gusto mo bang maging marunong? Di samahan mo yung mga taong marunong. Kaya yung mga taong mayayaman, yung mga business-minded people, nagsasama-sama sila Para sa tagumpay, sama-sama din sila. Importante sa kanila yung mentoring, taga-bit-bit ka ng maleta nung isang taong successful, talagang paglilingkuran mo siya, kung pwede, punasan mo ng pawis, Ganun yung attitude ng ibang mga tao na gusto talaga ng success Sasamahan talaga nila yung mga taong successful to the point na talagang taga-bit-bit sila ng maleta. Talagang to the point na personal assistant sila. Kahit ako gagawin ko yun Kung ako nasa business sector, merong isang taong marunong talaga sa business na gusto ko, talagang I will work for that person for free just to get his wisdom, just to get his knowledge. Kasi po, totoo po itong sinasabi ng Kawikaan, Whoever walks with the wise becomes wise. Being with the wise will make you wise. Yung marunong sa iba't ibang larangan, let's say, magaling sa swimming, gusto mong gumaling sa swimming, then samahan mo yung mga magagaling sa swimming. Gusto mong gumaling sa pagkanta, samahan mo yung mga magagaling sa kumanta. Gusto mong maging magaling na musician, samahan mo yung mga magagaling na musicians. Gusto mong maging marunong sa buhay, samahan mo yung mga marurunong sa buhay. Gusto mong maging successful, huwag kang sumama sa mga tamad. Ganun lang kasimple. Being with the wise will make you wise. Sabi nga sa isang quotation, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Isip ka ng 5 tao na talagang you're spending time with them. Asawa, pwedeng mga kaibigan, workmates, kung sino man yun, yung top 5 mo. Sabi rito ni Jim Rohn, ikaw yung average nun, nung 5 tao na lagi mong kasama. There are some truth to this, though this is not absolute. Hindi natin pwedeng sabihin na ito talaga yung dogmatically, ito talaga yung rule sa mundo. May katotohanan dito kasi matatagpuan mo talaga to sa Biblia. Sabi po sa Proverbs, whoever walks with the wise becomes wise. But the companion of fools will suffer harm. Kung mga foolish naman yung mga taong kasama mo, mga reckless, mga taong pabaya sa buhay, ikaw yung average ng mga tao na yun. Isipin mo, top 5 people na lagi mong kasama, lasinggero, asahan mo, lasinggero ka rin. Top 5 people na lagi mong kasama, sabongero, asahan mo, sabongero ka rin. Sugarol ka rin.
You are, sabi nga rito, no? You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya may katotohanan tong sinasabi ni Jim Rohn na to eh. Maliban na lang kung ikaw yung nag-i-impluwensya sa kanila. Kaya yung point number 2 natin, positively influence people or be negatively influenced by them. Dalawa lang po yan. Walang neutral eh. It's either you positively influence people, i-influensyan mo sila ng maganda. Kung hindi yon, ikaw yung i-influensyahan ng pangit. No? Kung yung mga kaibigan mo ay hindi mabubuting kaibigan or circle of friends o yung mga taong nasa paligid mo. Kung hindi mo na-influensya ng tama yung mga katrabaho mo at yung mga katrabaho mo gumagawa ng masama, asahan mo gagawa ka na rin ng masama. So, positively influence people or be negatively influenced by them. Pangatlo po, bad company corrupts good character. Ang isang taong mabuti, let's say sa anak mo na lang, no? Ang bait-bait ng anak mo, na laging kasama yung parents, no? Natitrain talaga ng maayos. Tapos pumunta na sa university, nagkaroon na ng kanya-kanyang circle of friends. Tapos nag-iiba na ugali. Asahan mo, totoo tong sinasabi rito, bad company corrupts good character. Baka iba na yung mga kaibigan. Pangit na yung ugali. Marunong sumagot sa magulang. Sabi nga dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company ruins good morals. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo po yan. Bad company corrupts good character. Kaya itong Proverbs na to, talagang totoong-totoo to eh. Kapag ang lagi mong kasama isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ang top 5 people na kasama mo na puro successful, magiging successful ka rin. Kaya pagdating dito sa application natin, very important. Evaluate your circle of friends. Right now, mga kapatid, kung ang sinasamahan mo ay puro sugarol, asahan mo, sugarol ka rin. Or magiging sugarol ka later on. Kung ang mga kasama mo ay mga disiplinadong tao, masisipag na tao, magiging disiplinado at masipag ka din. Huwag mong asahan na magiging motivated ka, on fire, ganadong-ganado, tapos yung top 5 friends mo or your circle of friends mo or the people around you are puro tamad. No? So right now, evaluate your circle of friends. So dalawang tanong yan kapag nag-i-evaluate tayo ng ating mga kaibigan. Yung circle of friends, people around us. Number 1, nai-impluwensyahan mo ba sila ng tama? Kung ang sagot mo ay hindi, itanong mo yung pangalawang tanong. Nai-impluwensyahan ka ba nila ng tama? Pag ang sagot mo ay hindi, quit friendship. Friendship over na. Friends mo na lang sila sa Facebook. But not in real life to the point na you're spending time with them. Kasi hindi mo sila na-impluwensya ng tama, hindi ka rin nila na-impluwensya ng tama, what's the purpose of being together? Why do you need to spend time with those people na hindi mo na-impluwensya ng tama, hindi ka rin na-impluwensya ng tama? Just quit. Friendship over. Friendship mo na lang sila sa salita, pero sa real life na lagi mo silang mini-meet, you get together, there's no purpose. Wala nang layunin yun. Wala nang patutunguhan yun. So, evaluate your circle of friends. Pangalawa po, spend time with the right people. Spend time with... Gusto mo ba maging successful sa buhay? Samahan mo yung mga successful. Gusto mo maging motivated, ganado sa buhay. Pagkagising mo ng umaga, gusto mo nang gawin yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Be with those kind of people. Spend time with the right people. Kung ikaw ay baguhang architect, no? Gusto mo maging successful na architect, samahan mo yung mga veteranong mga architect. Yung marami kang matututunan sa kanila. Yung mag-e-excel ka, tatalino ka, mag-i-improve yung buhay, uunlad ka. Spend time with the right people. Artist ka, samahan mo yung mga artist na magpapatagumpay sa'yo o yung magiging katulad mo sila someday. Now, kasama na dito sa mga right people, no? Yung godly people. Samahan mo yung mga maka-Diyos na tao. Samahan mo yung mga mag-i-impluwensya sa iyo ng mga patungkol sa ating Diyos. Mapapalapit ka sa Panginoon. Kapag ang tao hindi ka na ilalapit sa Panginoon, that's not the person for you. That's not the right
person for you, that's definitely the wrong person for you. Pero pag ang isang tao napapalapit ka sa Panginoon, lagi ka na mo-motivate, laging gustong-gusto mong nananalangin, kasama siya, pag nai-inspire ka, na-amaze ka sa buhay niya, napapawaw ka sa mga testimonies niya, samahan mo yung tao na yun. That's the right person. If the person is God-fearing, ang lapit-lapit sa Diyos, and honest, pag nagkakasala siya, alam niya kung kailan siya mahina, that's the right person for you. Spend time with that person. So, isipin po nating mabuti to, no? Kung sino yung lagi mong kasama, yun yung magiging ikaw. Unless you positively influence them. Pangatlo po, use your influence for the glory of God. Use your influence for the glory of God. Lahat po tayo mga kapatid, meron tayong influence. Huwag nating sabihin, ay, hindi naman ako influential. Wala naman ako sa position of leadership. Hindi naman ako tinitingala ng tao. Mga kapatid, kahit sino ka pa, kahit nasan ka pa, you have some level of influence. Kung ano man yung influence na binigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo yun para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat tayo tinawag ng Diyos to influence the world. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, be salt and light. Yung salt, hindi magiging salt kung wala siyang influence. Ikaw, hindi ka magiging salt o asin ng sanlibutan kung hindi mo kayang magbigay ng impluwensya sa mga tao. Tinawag tayo ng Diyos maging ilaw. Now, kung ang kadiliman hindi mo kayang pagliwanagin, re-evaluate mo yung sarili mo. Am I really a follower of the Lord Jesus Christ? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga follower, maging salt and light of the world kayo. Maging ilaw at asin kayo. So talaga, meron tayong impluwensya. Kung hindi mo pa yun makita, kailangan mong embrace yung katotohanan na ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. Meron ka dapat impluwensya na ina-exercise. And you have to use your influence for the glory of God. Yung iba naman sa atin, nasa position of leadership na. Huwag po natin gamitin yung leadership natin. Pwedeng Kristiyano ka na boss, no, na may-ari ng company. Or pwedeng manager ka. Or whatever positions you may have, no? Huwag nating aksayahin yung position na meron tayo. May influence na tayo. Kasi di pa natin nagagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sayang yung ibinigay sa iyo ng Diyos if you don't glorify God with the influence you have right now. So, use your influence for the glory of God. Una po, evaluate your circle of friends. Tingnan mo, tama ba? Sinasamahan ko pa to? Hindi ko sila na-impluwensyahan? Hindi rin ako na-impluwensya ng tama? Tama ba na ipagpatuloy ko pa ito? Definitely mali yun, no? Pangalawa, spend time with the right people. Nandun ba ako sa tamang environment? Tamang mga tao na sinasamahan na uunlad ako, magiging successful ako, mapapalapit ako sa Panginoon. May mga takot sa Diyos ba yung mga kasama ko? Spend time with the right people. And use your influence for the... Kung ano man ang influence na binigay sa iyo ng Diyos, huwag mong sayangin yon. Use them. Or use your influence for the glory of God. Now, para po sa ating discussion, how can you practically use your influence for the glory of God? Paano mo, in a practical way, no, magagamit yung influence mo? Marahil as a manager, as a supervisor, as a parent, mother, father, as a brother, as a friend. Paano mo magagamit yung influence mo for the glory of God? Now, para naman po, by the way, no, sa discussion, kung wala kang kadiskusyon, napakaganda na meron kang small group. Meron tayo niyan online sa Zoom from Monday to Saturday. Merong large gathering, tapos nagbe-breakout yon into smaller groups. 8 p.m. po yan, Monday to Saturday. Saan nyo matatagpuan? Sa Facebook page natin, tsaka sa comment section right below this video. Now, para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for God-fearing people around me who have shaped who I am today. Thank you for the one who shared the gospel to me. I praise you that I became your follower. In return, by your grace, I will be a good influencer to my family and friends.
Lord, please use me to positively influence people for your honor. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa sponsor natin. No? Itong devotion po natin ay hatid ng isang very influential and inspiring person, si Pastor Nicky. No? Maraming salamat po sa inyo. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section. At wag po natin kalimutan ibahagi itong devotion natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.